So, nangyari na ba sa inyo na kapag bumili kayo ng stock, tapos binenta mo agad, saka siya lilipad? Tapos bigla kang manghihinayang na, "Ay, sayang sana pala hinold ko na lang." So, ang gagawin mo, sa susunod naman na trade mo, i-hold mo ng matagal yung stock o kung ano man yan, kung crypto man yan, forex man yan. Tapos nung hinold mo, saka naman natunaw, saka naman gumunaw yung portfolio mo. So, ayan ang didiscuss ko ngayon. Isa kasing killer na bias yan. Maraming mga trader na. Marami na investor ang pinatay niyan. At gamitin nating sample ngayon itong previous trade natin on Tesla where we made $3,600. So, kung paano ko nilaro to, ayan, discuss muna natin, recap natin kung paano ko ginawa ito, paano ko trinade, anong mga strategies yung dineploy natin on trading this Tesla trade. So, this is a short trade on Tesla. Unahin muna natin yung daily time frame. Sa daily time frame, ito yan, nung araw na ito, nang nagkaroon ng drop si Tesla. Sa daily time frame niya, I am expecting na mag-take ng long trade on Tesla. Okay? So, sa previous video natin, binigay ko na yung strategy idea kung paano mag-trade using the daily time frame. So, dito, mag-take ako ng long if mag-hold above 258. Pero, anong nangyari sa Tesla during the first hour pa lang, yan, hindi siya bumalik sa, eto, 258, lumipad. Tapos hindi na siya bumalik mula nun. Nagkaroon tayo ng drop. This is a bearish pattern na engulf nitong red candle na to, bearish candle na to, itong green na inangat niya. So what happened, pumosisyon tayo during this candle. Itong maliit na spike na yan. So sa pagposisyon natin na yan, ang iniisip ko lang was a quick downward move. So ang naging laro lang natin was right here. Nagtapo na tayo pababa dyan and dito. So yung mga swing points na yan. Pero yung Tesla nga natin ay bumagsak pa ng dire-diretso. Ngayon, ano ba yung ginawa natin sa mga ranges kung paano tayo nag-set ng TP at bakit tayo umalis agad? Kasi meron tayong mga sinet na objectives na. So meron tayo ditong area ng breakdown, tapos meron tayong support. So usually, I'm only playing ranges. Tapos yung next range na is ito, maluwag, ano? Yan. Inabot niya naman yung range na yon. Pero yun nga, ang benta lang natin is right here. Tapos, after the trade, may isip mo, sayang naman kasi kung hinold ko ito, baka imbes na $3,000 lang, baka kumita pa ako ng 600,000 pesos kasi yung $3,000, baka 150 lang yan. So, tingnan natin ngayon sa risk reward ng trade na ito dahil short yung posisyon. Silipin natin at kwentahin natin kung magkano nga ba. No? Madalas ganyan, babalikan mo yung trade. Kwentahin mo, sana pala, hinold ko, nakabili na sana ako ng bagong Ferrari. So, yan. So, nag-exit ako, palagay natin on average, nandito tayo sa consolidation phase na ito kasi meron akong multiple sells. Actually, ito isa lang yan. Ito yung majority ng hawak ko in just 3 minutes. Tapos 5 minutes, unload, tapos saka yung next drop. Next momentum drop. So isipin natin andito na lang sa consolidation. So yan, kung nasa 2.5 man ang return nito, pero dito kasi sa spike, taas natin ng konti. Pero sige, okay na yan, 2.5 yan. Kung 2.5 ang aking naging return, ibig sabihin yan, kung magtatapon ako sa trade ng $1,000, gawin natin na example ito. Kung magtatapon ka ng $1,000, this is your risk, ang return o pag nanalo ka, tinamaan yung objective mo is times 2.5. Kasi yan risk reward nga 2.5. So, you can make $2,500 sa risk na $1,000. Tapos bigla magkukwenta tayo na, ay, sabi ko na nga ba, dapat nilaro ko lang sa range. Hinold ko lang eh. Kasi kung hinold ko yan, sa lowest point, yon, sobrang genius mo na nakuha mo hanggang lowest point. Meron kang risk reward ratio na 11. So times 11 yung reward sa'yo. So yung $1,100 mo, kaya kung matatalo ka, ang magiging reward mo is 11,000 US dollars. Na kung hinold mo. Kaya sa mga susunod na trade yun, i-hold mo, tapos matatalo ka naman. So, ayun, di-discuss natin kasi this is just a hindsight. Ano ba yung hindsight? Hindsight, ito ay isang psychological bias, psychological phenomenon that allows people to convince themselves
after an event that they accurately predicted it before it happened. So, kunyari nag-expect ka ng isang bagay tapos nangyari, ayan, I knew it! Alam ko yun talaga yung gagawin niyan. Kaso di mo naman na-execute. Di mo naman na-execute ng maayos, di mo naman na-execute ng tama. So, ang gagawin mo nga sa mga susunod na trade mo, yun na. Diyan ka naman mag-hold at diyan ka titirahin ni market. So, magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng iyong isip. Ano ba talaga? Nung hinold ko, namatay yung stock. Nung binitawan ko, saka siya lumipad. No, usually ganyan nangyayari. Tinatawag ng iba dyan is whipsaw. So, kailan na magiging deadly at delikado yung ganitong mindset, no? Yung perspective. Kasi, kung itong ang hindsight, inisip mo ngayon, ay, itong sa trade ko na to, kung hinold ko lang sana, malaki na yung gain ko. Kaya sa susunod, i-hold ko na lang. Talo ka. Maguguluhan na yung utak mo. Sige, tatry ko ulit. I-hold ko kasi nangyari naman noong una. Hanggang sa maubos ka na. Maliquidate ka. Kasi nakafocus ka na lang doon sa previous na nangyari sa'yo na ay pag hinold mo naman, mangyayari rin naman eh. Naaabot din naman talaga sa tipiko kasi genius ako eh. So, nawala ka na ngayon sa objective. Kasi dapat pag nagte-trade tayo, yan, meron tayong mga strategy, may methodology, at syempre sa risk management, ito pinakmahalaga guys, ha? Risk management. Sa risk management natin, meron dapat tayong tinitignan. Ay, ito letter M natin. Risk management, tinitignan natin is yung risk-reward ratio. So, yung risk-reward, ilan yung risk mo at ilan yung return sa'yo pagkatama ka. So, kung ang gagawin mo na lang kasi is hold ka ng hold na iniisip mo, ay, ito na yung trade na makakabawi sa akin. Ito na yung trade na babalik din lahat ng mga losses ko na yan. Ang mangyayari sa'yo, gambling mindset yon. So, ano yung meron sa gambling mindset? Para kang ano? Pero ito yung slot machine. So, hindi ko alam kung tama to, accurate to, pero sa family computer kasi ganito. So, kunyari, ang jackpot niyan is 7, 7, tapos dapat 7 yung lumabas sa pangatlo para jackpot. Pero lalabas siya kunyari apple. Yan. Tapos makikita mo yung 7 nandito. Ay, malapit na. Malapit na pala ako eh. Kailangan ituloy-tuloy ko na lang. Kasi konting-konti na lang, may hit ko na tong jackpot na to. So, inulit-ulit mo lang yung ginagawa mo dito sa, yari, unang pagkakamali mo na, nag-hold ka. Yung hinold mo, natunaw, na-liquidate ka, na-margin call ka. Tinuloy-tuloy mo lang kasi nung una, pinakita sa in hindsight, ay, tama naman ako, dapat hinold ko na lang talaga. So, hanggang uubusin na niya yung capital mo. Wala ka na objective. Hindi mo na inaral anumang method yung tama, anong application ng risk management na tama. So, doon nagiging delikado yung ganyang mindset na kakaisip mo na, hindi, jackpot din ako dito. Yan, puro jackpot na mentality. Para ka na lang nagsusugal. So, I suggest, kung ngayon nakikita nyo, tama talaga ako, ang galing ko mag-analyze. Tapos hindi mo naman na-execute yung mga, mga trades o mga pinaplano mo na trade, walang execution ako. Bali, wala rin yan. Kaya, ang maganda gawin, balik tayo sa simula. Una-una, meron tayong objective. Hindi tayo basta-basta magtatapon o magte-take ng risk nang hindi maganda yung reward. So, risk-reward ratio. At number 2, hindsight, tanggapin natin na hindi naman talaga natin makukuha yung mag-short ka, pinaka-tuktok, tapos yung pinaka-baba. Pero, kung palagi tayo mag-i-stick dun sa ating mga risk-reward ratio, yung mga profit factor natin magiging maayos, makakita ka ng unti-unting consistency sa pagpapalago ng portfolio mo. So, ako, ayun yung mga bagay na masasuggest ko kung currently ay nandito kayo sa ganitong klase ng sitwasyon sa journey nyo sa inyong pag-trade. So, siguro ayun lang yung aking quick reminder para sa lahat ng mga traders. At again, salamat sa inyong panonood guys. And good luck at God bless.